Ang vacant mo. Ang vegan ay naitayo noong ika-16 na siglo at matatagpuan sa silangang bahagi ng isla ng Luzon sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakuha ang salitang vegan mula sa isang malaking halamang katulad ng isang gabi na tinatawag na bigaa na ating nakikita malalapit sa Mestizo River. Matapos ang pagsiserbisyo ni Don Juan de Salcedo, sa hari ay ginawad sa kanya ang lumang probinsya ng Ilocos na kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, at kanya namang tinatag ang Villa Fernandina de Vigan. Ito ay naging mahalagang daanan para sa kalakalan noong panahon ng Kastila, kaya naman ang mga Chino ay nagpunta sa isla ng Vigan upang makipagkalakalan ng iba't ibang pagkain at kagamitan mula sa Asya kapalit ng ginto at iba pang produkto mula sa ating mga katutubo. At noong taong 1645 hanggang 1660 ay agad nang nahati ang Vigan sa 21 na kabeso de barangay na nabanggit mula sa Libro de Casamiento, na isa sa pinakalumang naitala ng isa sa parokya ng Vigan. Paano nga ba makakapunta ng Vigan? Simple lang. Sumakay ka lang ng Partas Bus sa Pasay o anumang bus na patungo sa Vigan. 8 hanggang 10 oras ang biyahe. Pero kung may dala ka naman na sarili mong sasakyan, 6 na hanggang 8 oras lamang ang biyahe. Pabalik naman ng Maynila ay simple lamang din. Pumunta ka lang sa terminal ng bus sa Vigan at sumakay ka sa bus na patungo sa Maynila. O diba, ang dali lang? Maraming magandang puntahan sa Vigan tulad ng Baluarte. Sobrang mag-e-enjoy kayo dito sa dami ng hayop na makikita nyo. Pagmamay-ari nito ni Chavit Singson. P.S. Pogi yung anak niya na si Christian Singson. Iba pang lugar ay ang mga museo, mga gawa ng paso. Request lang kayo kung pwede kayo gumawa ng paso na nais nyo, papayag naman sila eh. Sa gabi ay meron din show na tinatawag na Dancing Fountain. Ang ganda! Ilan lamang ito at sigurado ako na sa mga lumang bahay pa lang na mayroon ng vegan ay tiyak na mabibighanin na kayo. Huwag na huwag niyong papalampasin ang pagkakataon na makakita o makapasok ng mga lumang bahay sa Vigan, na itinayo pa ng panahon kung saan ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng mga Espanyol. Ang iba dito ay maaaring tuluyan at magpalipas ng gabi dahil ito ay ginawang mga hotel at siguradong akalain niyong nag-ala time travel kayo mula sa nakaraan. Karamihan sa mga bahay na ito ay tinayo ng mga mayayamang Chino na gawa sa brick walls at mga bubong na gawa sa tiles na kadalasan ay kulay pula. Ang lungsod ng Vigan ay kilala rin dahil sa kanilang mga katangi-tanging orihinal at sikat na putahe gaya ng bagnat, longganisang Iloco, pakbet, insarabasab, sinanglaw at okoy Vigan. Mayroon rin silang mga iba't ibang masasarap na pagkain gaya ng tinubong, empanadang batak o pagudpod, royal bibingka at iba pa. Ang pinakadominanteng relihiyon sa Vigan ay ang Katolisismo. Nagaling sa mga Espanyol kaya hindi natin may pagkakaila na ang Vigan ang isa sa pinakamagandang lugar na pwedeng puntahan para masaksihan ang kagandahan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Isa sa mga tatalakayin ay ang simbahan na makikita sa puso ng Hilaga ng Norte. Una sa listahan ay ang Roman Catholic Archdiocese of Nueva Segovia. Kasunod nito ay ang St. Paul Metropolitan Cathedral at Chapel by the Ruins. Ito ang isa sa mga sikat na simbahan
na karamihan binibisita ng mga turista, maging lokal man o international. Dahil sa kilalang Baroque style, ang meron ng mga simbahan na ito ay talagang di may tatanggi ang kamangha-mangha na infrastruktura ng mga simbahan na ito. Ito na din ay dulot sa malakas na impluwensya ng mga Kastila noong mga panahon na kolonisasyon. Masayang bumisita sa Vigan, hindi lang dahil sa marami kang matututunan ayon sa kultura, masisiyahan ka pa lalo na kapag nagpunta ka sa panahon ng mga pagdiriwang o festivals. Isang tampok na taunang pagdiriwang sa Vigan ay ang Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts. Ang pagdiriwang na ito ay dinaraos upang magsilbing boses na dapat pangalagaan at kilalanin ang Vigan sa natuturing kultura at yaman na ito. Ginaganap ang pagdiriwang tuwing unang linggo ng Mayo. Ilan sa mga pangyayari ay ang mga sayawan, pagandahan ng kalesa, mga kalabaw, Santa Cruzan at ang padasal at pasasalamat kay Apong Lakay o Diyos. Kapag binanggit ang salitang Vigan, laging kaakibat ay ang salitang Longganisa. Longganisa Festival. Ito ang piyesta na ginaganap tuwing Enero at kasabay rito, inaalay rin ang pagdiriwang para kay St. Paul na siyang patron saint ng lungsod. Napakaraming pagdiriwang ang ginaganap sa Vigan. Ilan lamang sa mga ito ay ang pinakapopular at malalaking piyesta taon-taon. Maraming museo sa lungsod ng Vigan. Kapag ikay sumakay ng kalesa, siguradong dadalhin ka ng magkakalesa sa Crisologo Museum na pagmamay-ari ng yumaong si Rudy Fernandez. Ang museum ito ay ang kanilang lumang bahay at ipinapakita rito kung ano ang itsura ng loob ng mga lumang bahay sa Vigan. Isa pang sikat na museo sa lungsod ay ang Padre Burgos House o National Museum of the Philippines Ilocos Complex na pagmamay-ari naman ng National Museum. Ito ang lumang bahay ni Padre Jose Burgos. Di lamang mga kasangkapan sa bahay ang matatagpuan dito, pati na rin ang Burnay jars, gansa, pagkablan at mga memorabilia na pamilya ni Padre Burgos.